Beside me through all of my tears, all of these years. I'll never believed in anything material. Hello, love, it's never been easy. I'm as stubborn as they come. Hello, love, whatever you need from me, I'm your only one. When you feel so heavy, when you feel overrun, I'll be by your side when you need someone. I swear I'm ready, 'cause I don't wanna hurt anymore. I never believed in anything, not even myself. Heaven or hell, you've always been beside me through all of my tears, all of these years. I never believed in anything material. About you in the morning, looking over my shoulder. Time it moves slowly when everyone's watching. Had any of you told me this was a part of the story, I wouldn't have believed it, not for a moment. But through it all, miracle, turn around and it feels like home. Look around and it feels like home. Every sunrise, imagine my hesitation. When time it cares not for imagination. Now you know I'm on to draw these lines over and over. I can look you in the eye and the trail grows colder. Through it all,
Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos. Na siya ang lumalang sa atin sa lahat bilang lalaki at babae. At ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti. Dahil kailangan po natin gawin ito ng may paggalang, kahinangunan at takot sa Diyos sapagkat ang pag-aasawa ay banal. So meron tayong secret of law of a happy marriage life. Ang sabi ng Bible, Jabez and Bella, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So ito yung dalawang mahalagang secret law ng happy marriage life, Jabez and Bella, na lagi ninyong tatandaan at huwag ninyong kakalimutan. Ano ang ibig sabihin nito? So bilang kayo ay magiging mag-asawa, isa sa dapat na maging priority ninyong dalawa ay walang iba kundi ang magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Bakit? Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Pangalawa, siya ang bumubuhay sa atin. At ngayon ay narito kayo sa isang banal na seremonya ng pag-aasawa na siya mismo ang lumikha nito. Kaya dapat sa inyong bubuuing pamilya, dapat ang pinakapangunahin at priority sa inyong dalawa ay walang iba kundi ang pagpuri sa Diyos at pagpapasalamat sa Kanya. Kahit na kayo ay dumanas o dumating sa isang buhay na maraming mga challenges, maraming mga problema, maraming mga alalahanin sa buhay, maraming mga trials, lagi nating tatandaan, lagi nating uunahin ng Diyos. Sapagkat ang isang masayang pamilya ay laging ang sentro nila ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng pinakamahalaga at mga blessing sa ating mga buhay. Kayong mag-asawa ay laging nakalaan sa pag-worship. Lagi kayong merong panahon para kayo ay pumuri sa Panginoon. Paggising sa umaga, bago matulog sa gabi, at ang inyong mga anak ay palalakihin ninyo sa ganitong kaparaanan na ang Diyos ay laging pangunahin sa ating buhay, sapagkat yan ang isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Jabez, kung paano mo minamahal ang iyong sarili, ganun mo rin mamahalin si Bella. At si Bella, kung gaano mo minamahal ang iyong sarili, ganun mo rin mamahalin si Jabez. Dahil ang pinakamalapit nyong neighbor o pinakamalapit nyong kapwa-tao ay walang iba kundi kayong dalawa. At ang magiging inyong mga anak na magiging bunga ng inyong pagmamahalan ay kasama rin ninyong mamahalin katulad ng inyong pagmamahal sa inyong sarili. Dahil hindi mo maiibig si Bella, Jabez, ng lubos-lubos kung hindi mo muna iibigin ang iyong sarili. Dahil kung paano mo pinahahalagahan yung sarili mo, ganun mo rin pahahalagahan si Bella at ang inyong mga magiging anak. Kaya naman, ang lalaki ay, sabi ng Biblia, iibigin mo ang iyong asawa na gaya ng iyong sarili. Okay? So, ibig sabihin, ang babae ay hindi kinuha sa kamay para siya ay sampalin o kaya ay suntukin o kaya ay saktan, at hindi rin siya kinuha sa paa, sa buto ng ating mga paa para siya ay sipain, kundi kinuha siya sa tadyang sapagkat ito'y malapit sa kanyang puso para siya ay mahalin. At ito ang siyang itinatakda sa atin ng ating mahal na Diyos. Wag nating kakalimutang laging pag-aaralan ng banal na kasulatan. Tandaan natin, ang Biblia ang siyang ibinigay ng Diyos na manual para ang ating karanasan sa pag-aasawa ay maging masaya. So, ibig sabihin, kung ito ang manual na andun sa loob ng manual, ang lahat ng bagay na pwede nating gawin, magandang gawin para maging maayos ang inyong pagsasama. At ito ang makakatulong sa atin para maging maganda at malalim ang inyong magiging pag-iibigan sa bawat isa. Tanggap mo ba si Bella upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo?
Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Bella, tinatanggap mo ba si Ibis upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. First of all, salamat sa Panginoon kasi ibinigay ka niya sa akin. Sobrang swerte ko at bilang magiging isang haligi ng ating tahanan, pagtitibayin ko ang ating relasyon at pagsasama. Kapiling mo ko sa bawat hirap at ginhawa. Sa bawat umaga ng aking pagising, mukha mo ang aking hanapin. At paulit-ulit kitang mamahalin. Kahit ikaw, ito yun. Alam ko, panibagong challenge to sa atin. Maraming ups and downs. Pero ganun pa man, pinapangako ko na magiging mabuting asawa ko sa iyo. At kung ano man, at kung ako man ay mamatay at muling mabuhay sa buhay na walang hanggan, ikaw pa rin ang aking pakakasalan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinamahan at ginabayan niya tayo mula sa simula hanggang dito. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ikaw ang pinili niyang magiging kasama ko habang buhay. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil hinayaan niya ako na makaranas ng ganitong kasal. Nagpapasalamat ako dahil natupad yung pangarap ko at ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Naalala ko nung unang magkakilala tayo, inaya mo kumain. Siyempre pumayag ako agad kasi tiwala naman ako sa nagreto sa'yo. Maliban doon, siyempre libre. Hanggang sa chinachat mo na ako, kinukulit mo na ako, hinahatid sundo, at yun na nga, di mo na ako pinakawalan. Kaya pala. Naalala ko rin nung nililigawan mo pa lang ako, tinanong mo ko kung may height requirement ba. Sabihin ko sana meron, kaso lang ang dami mo ng punchline na talagang na-fall ako. Isa pa pala, may naalala ako. Noong time na tinanong mo ko kung naligo na ako, sabi ko hindi pa. Kasi walang tubig. Pero ano ginawa mo? Nagpadala ka ng 10 container ng mineral water. Ang syala mo doon. Ginawa mo lahat para maging maayos ka at ang magiging future natin. Nakikita ko yung mga pagpupursige mo sa lahat, lalo na sa pagtatrabaho. Yung tipong parang may pinapakain kang 10 pamilya dahil wala ka ng pahinga. Sobrang na-appreciate kita sa simula hanggang sa sinagot kita, yung consistent mo is hindi nagbago. You always treat me kung paano ako pinapahalagahan ng pamilya ko. Sa pagsisimula at pagbuo ng ating family, alam ko magbabago yung mga priorities natin. Sana patuloy tayong gabayan ng Panginoon at siyang maging center ng ating bubuuing pamilya. Pinapangako ko na magiging mabuti akong asawa, na kada uwi ka, kakain ka na lang. Patuloy akong nananalangin na samahan tayo ng Panginoon, pati ang magiging anak natin.
Okay? So para maging maganda ang picture at ang video ninyong dalawa, kinakailangan kong magbilang. At hanggat hindi natatapos ang aking pagbibilang, hindi kayo maghihiwalay. Bago man tuloy itong kasal mo, alam namin ang hirap mo na halos gawin mo ng araw ang gabi, matupad lang tong kasal na to. Na pagod ka na sa pagtatrabaho, after mo ng trabaho sa Nara, uuwi ka pa ng Puerto para matuloy ang iyong mga photoshoot kinabukasan. At minsan, umuwi ka pa ng gabi, may sideline ito sa Puerto. At sana sa pagbuo mo ng pamilya mo, patuloy mong ibigay yung best para sa family mo. Ibigay mo yung deserve nilang buhay. Hi Belle, hi Bess. Finally, natuloy na rin sa wakas. Congratulations for the both of you. We are so very happy na kaming mga kaibigan mo ay bahagi ng isa sa pinakamahalagang araw niyo. Ves, naway di ka magsawang diligan ang friend namin ng pagmamahal. Sabi nga sa verse ng 1 Corinthians 13 verse 13, and these three remain, faith, hope, and love, but greatest of these is love. Sana lagi niyong piliin ang isa't isa araw-araw, kahit minsan di nakapili-pili. Pinili niyo ang isa't isa, panindigan niyo. Mahalin niyo ang isa't isa hanggang dulo, gaya ng pinangako niyo sa altar. Till death do us part. And sabi also sa Romans 12 verse 10, be devoted to one another above yourselves. Ves, Belle, love each other with a deep and caring love. Honor each other without limitation and make feel each other valued. Hindi sana mawala ang respeto at tiwala sa isa't isa. Isa din sa pinakamaiimportante, yun sa lahat. Yun lang, congratulations. Wishing you a lifetime of love, laughter, and happiness. So happy for both of you. Cheers to forever. Love you guys. Wishing you an amazing journey together. Happy wedding, napakaganda mo tonight. Ikaw pala yung unang kakasal sa atin. Parang yung memories ko kasi namin, college life pa. Super layo ko po kasi from Batarasa pa. Thank you sa pag-invite sa akin. Lagi akong dadayo kahit ang layo-layo pa para sa'yo. And parang ang bilis ng panahon. Kasi dati, parang ikaw yung dalagang Pilipina pa noon nung mga college life natin. Ikaw yung sa barkada na parang dalagang-dalaga akong pumorma, pero naman nakakapag-over diba ako doon para tumakas sa school activities kahit college na. Belle, now married life ka na. Wish ko na sana maging masaya ka at puno ng pagmamahal yung pagsasama niyo ni Eves. Always remember na nandito ako para suportahan ka. And kahit malayong Batarasa, pag may problema ka, pupunta ako para sa'yo. Sure. So, si Belle, isa siya sa favorite friend ko talaga since nung college. Eric student ako, naging kaklase ko siya, pero nauna siyang graduate sa akin. So, sa aming lima, siya yung closest and trusted friend ko din. Siya kasi yung lagi ko nakakasama, nakaka-date. Madalas kumain sa labas, siya yung lagi ko inaaya. So, parang di ako makapaniwala din nung college kasi ako yung may tag dito, may boyfriend sa aming
4, pero siya pa yung unang kinasal. Grabe. Yung dalawa nasa long-term relationship at yung isa naman may family na. So, ako yung naiwan. So, si Bel, hindi lang siya mabait pero wife material din siya. Kaya na hindi naman nakapagtaka na kung bakit talaga siya yung pinili ni Yves. Grabe. Madalas din kasi third wheel din ako before nung hindi pa ako busy sa study ko. Ako talaga yung pambansang third wheel sa amin. Ayan. Kaya na-witness ko din yung yung love story nila. One time tinanong ko si Bel kung sure na ba siya kay Yves, yung sagot niya yes. Kaya alam ko na si Yves na talaga yung the one para kay Bel. So to Yves, ingatan mo at mahalin mo palalo si Bel. Alam kong marami ka ng bagay na binago sa sarili mo para dahil nakita ko kung gaano mo ka-love si Bel. Alam ko, nakikwento sa akin ni Bel na dati yung mga ginagawa mo na yung parang nakipag-inuman pa sa mga friends mo, pero dahil syempre love mo si Bel, ginawa mo yung parang alam mo na yung priorities mo na syempre as a girlfriend, alam mo naman yan yung demanding tayo si Bel yan. Tsaka syempre nakatuwa din kasi mahirap ma-invite ng isang guy lalo na ibang religion. Nakatuwa kasi handa si Yves nagpa-convert talaga siya sa religion ni Bel dahil talagang super love niya si Bel So moving forward, here we are now to Bel and Yves. Congratulations, Mr. and Mrs. Santos. So wishing you all the best. Siyempre, super excited na rin kayo magkaroon kayo ng mga mini-miss nyo. Oh. Been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. I've been thinking about your love tonight. I just wanna be the one to treat you right. I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. Maraming salamat at tinupad mo ang aming pangarap ng nanay. Pinapangarap namin na nakilalang iglesia na Adventist. Salamat. Hindi mo kami binigo. Nagpapasalamat din kami sa aming kapatiran na siyang nagmarasakit upang maganap ang kasal na ito na aming pinapangarap. Maraming salamat talaga. Kaya yung buhay ko napakalaking pagbabago dahil sa taong ito upang makilala ko ang Panginoon. Kaya sa inyo mag-asawa, Bel, mahalin mo ang aking anak. Kasi minsan hindi ko talaga yan parang sobra pa sa sanggol ang pag-aalaga ko sa kanya. Sa lahat ng mga anak ko, hindi sila nakakatikim ng masasakit na salita o kaya'y palo. Kaya nagpapasalamat ko sa iyo at alam ko na rin yung ugali mo na ikaw ay isang mabait.
parang kailan lang yung aming anak, si John Ives, maliit pa. Hanggang ngayon, maliit pa rin. Kapwa kami. Oh. Pero, salamat anak. At sa iyong pagmulat sa katotohanan, nakilala mo kung sino ka at paano ka makikapwa-tao. Ngayon, alam mo kung gaano kahalaga ang buhay pamilya. At alam namin na mahal mo si Bel bilang responsibilidad ang tinatawag na buhay pamilya. Ngayon, alam naman namin na si Bel kung gaano ka kamahal. Yung pagmamahala namin ng iyong mama ay naway katulad din ang pagmamahal ninyo. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng napakagandang araw na ito, na nakarating po tayong lahat sa simbahan at sa seremony ito ng ligtas. Maraming salamat po, especially kay Pastor Bal, kailang nakawin natin ito. Kay Pastor Bal, sa akin pong mga magulang, parents, sa aking mga kapatid na sobrang ramdam ko ang inyong suporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Sa parents po ni Bel, tito, tita, na mama ko na po at papa ko na rin. Sa akin pong mga bayaw, sa kanilang pong mga asawa, then especially po sa amin pong ninang at ninong, maraming salamat sa inyo. Sa time and effort po talaga na binigay niyo po sa amin. Sobrang ramdam po namin ang inyong pong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa akin pong mga pinsan dyan na nagagandahan. Sa amin pong mga abay, babae, nakawin na tayo ba? Sa mga lalaki, mga nagpupugi ang abay namin. Then sa lahat po ng mga pumunta, maraming salamat po sa inyo lahat. Sobrang ramdam po namin ang inyong pagmamahal para sa amin. Yun lang. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Finally, Mrs. Santos na po. Unang-una nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa buhay at lakas po sa mahabang process na aming pong ginawa. Finally, natuloy na rin po yung pinakahihintay na araw namin na ito. And then, nagpapasalamat din kami sa Panginoon sa panahon, sa araw na binigay niya, sa magandang araw na binigay niya. And especially po, nagpapasalamat din kami sa inyo sa pagtugon sa aming invitation. And then, thank you din po sa aming nagpa-unlock na mga sponsor, especially po sa aming coordinator, Sister Alni, at saka sa suporta rin po ng church. Thank you din po sa mga supplier po namin pala, kay Gideon Photography po, kay Sir Romel and team, and kay Ma'am Rose din po na rush hour tumugon po sa aming invitation po. Thank you rin po sa catering namin sa events, Elaine's Events Place. Thank you sa mga guests, bridesmaid, groomsmen, sa family ni Ives, especially sa family ko, na naramdaman ko yung effort nyo, yung suporta nyo sa amin, kung paano kayo nag-prepare, nag-day off, nag-leave ng ilang araw para sa mahalagang araw na ito. Thank you rin sa mga friends ko na sumuporta sa akin. Kaya hindi ko na kayo maisa-isa, pero yung pasasalamat namin ni Ives, hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Maraming salamat sa pagsama sa big day namin ito.